Hello there, Aries sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of May. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. So Aries, hindi lahat ng Aries maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Aries, if hindi kayo maka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? So, Aries, let's start. What will going to happen this month of May sa love reading ninyo, love and relationship? And titignan muna natin if what is happening right now. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Aries. Okay. Let's see what is happening right now sa person mo, side ng person mo. Secret hearts, hearts hidden secrets. Okay? Your person's hearts hidden secrets. Pretending. Mass exaggeration, bluff. So, your person is pretending, could be to care, pretending na okay lang sa kanya mga nangyari, pretending na parang wala lang sa kanya yon. And tignan naman natin sa part mo. Sa part mo naman, you really love this person. You feel like you are soulmates. Your soul is connected, partnership, agreement, soul contract. You feel like kayo na talaga sa isa't isa. So, ano yung possible na gustong sabihin sa'yo ng person? Let's see. Oops. Yung gusto niya sabihin sa'yo. Wow, I love you unconditionally. So, mahal ka naman pala niya. Kaya nga siguro talaga, you felt that already from the beginning na kayo, soulmate talaga kayong dalawa sa isa't isa. Meant to be kayo. Siguro na may mga nangyayari sa inyo ngayon na problem na parang, yun nga, baka this is a vice versa. Baka matigas na yung ulo ng partner mo. Baka siya yung Aries or baka both kayo Aries or fire sign. Tignan natin. Pwedeng Aquarius, yung person mo. So, what is happening right now? What is happening right now? So, meron talagang nangyari sa inyo na could be separation or breakup sa inyong dalawa. Parang nagkalabuan na parang nagkaroon ng challenges yung relationship ninyo. Isa pa might be on your person side. Your person might be may ego sa kanya dito. Pride and ego could be, and a bit of siya yung tao siguro na hindi siya masyado marunong makipag-communicate pagdating sa problem. Hindi siya marunong na, teka dito, tag-usapan natin to para maayos natin to. Ganung mga bagay. Siya siguro yung tao na much better na umiwas na lang kaysa sa pag-usapan to. Babalik na lang ako pag malamig na yung sitwasyon. So, baka ito yung mga nangyayari sa inyong dalawa. But then, because of this, lumalabo yung sitwasyon. Pero nandito naman yung pagmamahalan sa inyong dalawa. Mahal ka niya, mahal mo siya. As a point lang talaga kayo na parang hindi nagkakaunawaan dalawa. So, ego nga siguro talaga. Pero mahal ka nga talaga ng person mo. Isa na din dito, might be your person is very friendly. Baka yung person mo is matigas yung ulo, magsasabi na wag mo siyang lapitan, wag mo siyang kilalanin, or wag ka makipag-friend sa ganyan. Pero somehow, nangyayari pa din yun. So, you know, part of the relationship na parang nagbibigay sa'yo ng parang sakit sa ulo itong person na to.
So, let's see. Okay, so meron talaga naging clarity dito. May pinagkaroon talaga ng other option. As I said earlier, di ba? Maka yung person mo masyado siyang friendly. And yung person mo ngayon, mahal ka niya, pero nagpe-pretend siya na parang wala siyang pakialam. So, mahal ka niya, pero parang nag-ano lang sa kanya na okay lang na wala na kayo, or parang nothing lang sa kanya mga nangyayari. Nag-continue pa din siya pumunta sa mga barkada niya or something na feeling mo hindi siya affected sa separation ninyong dalawa. So, dito ka nasasaktan actually. And I can see here na feeling ko right now, kahit separated kayong dalawa or break up kayo, may communication pa din naman kayo. Parang ando lang sa point na palagi na lang sigurutin na nag-aaway. Kumaga, may nakikita pa akong communication dito sa inyo. And yung person mo naman, nakita ko din sa kanya na parang nagkakaroon din sa kanya ng realization or awakening na yun nga, alam niyang mali yung mga nagagawa niya talaga. Alam niyang may mali siya, kaya lang nagpe-pretend nga siya na siguro dahil nga sa ego niya, sa pride niya or something ganyan. Naiipit siya sa sitwasyon. Alam mo, minsan di siya nakakatulog sa gabi thinking about you, thinking about your relationship. Baka madami na din kayong pinagdaanan. And totoo lang, sa totoo lang, mahal ka talaga niya. And babalik pa din naman to. Siguro sa nangyari nun, nakapag-decide talaga na maghiwalay dahil na din sa away. Napagod din siguro siya. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, baka itong person na to, hindi siya marunong makipag-communicate, lalo na pagdating sa problem, sa away. Kumbaga, hindi siya yung tao na kung sisigaw ka, sisigaw din siya. Kung sasalita ka, sasagot din siya. Siya yung tao na isang beses lang siya sumigaw, kumbaga isang beses lang siya magalit din. Hindi na muna siya, kumbaga, alis mo na siya, iiwas mo na siya, hindi muna siya makipag-usap. Parang siya yung taong ganun. Hanggang sa maging okay na siguro yung maging cold, mag-cool down na yung sitwasyon din, saka mo pa siya makakausap. Parang ganun. So, ano ba talaga nararamdaman niya para sa'yo? Pero, nakikita ko dito, mahal ka naman talaga niya. Mahal ka niya. Even here, see, I love you unconditionally. So, let's see kung ano yung nararamdaman niya ngayon. For you, for the situation. Ano yung nararamdaman niya, Aries? See, di ba earlier I told you na baka ano to, baka Aries to, or baka fire sign to, or baka Aquarius to. So, lumabas talaga siya dito. This is a fire sign, Aries, Sagittarius, Leo, and this is an Aquarius sign. Anyway, yung feeling niya sa'yo, meron siya feeling dito na parang gusto niya nang umalis calmly, see? Nang kalmado sa sitwasyon. Kumaga, hindi ka na lang niya muna kausapin. Parang gusto niya munang tumahimik, to have some space. Parang ganun. Pero, hindi naman ibig sabihin na aalis na siya forever, like permanently. Parang, babalik din naman siya. Parang gusto niya lang siguro talaga na tumahimik muna. Yung kumaga, siguro sa pag-uusap, diba sabi ko may communication pa kayo. Kumbaga siguro sa pag-uusap ninyong dalawa, parang nagtatalo pa kayo palagi. Kumbaga palagi kang nagreklamo, palagi kang nagtatanong, palagi kang, may issue palagi every time nag-uusap kayo. Kahit na sabihin natin na iwalay na kayo. Kasi hindi ka naman niya kayang iwan eh. Mahal ka niya talaga. So parang nagkakaroon lang ng unsureness yung, yung relationship niyo. So parang feeling niya dito, gusto niya munang magbigay ng, kumbaga, walls sa inyong dalawa na magkaroon kayo ng space sa isa't isa, makapag-isip na maayos, mag-cool down, and then sa bago siya babalik sa'yo. Kasi babalik at babalik naman siya talaga.
babalik naman talaga siya. So, pagka aalis na siya muna ng kalmado para wala ng away, para wala ng gulo. So, ano yung nararamdaman mo naman dito ngayon sa mga nangyayari? Sobrang nakikita ko dito nasasaktan ka. Kumbaga, naano ka din, nababadtrip ka. Parang feeling mo hindi mo na-appreciate itong relasyon na to. Pero sa totoo lang, gusto mo talaga na sana ma-realize niya kung gaano mo pinahalagahan yung relasyon ninyong dalawa o yung pagsasama ninyong dalawa. And feeling mo naman na mahal ka din naman niya. Alam mo yun sa sarili mo, kahit ganito yung mga reklamo mo sa kanya, kahit inaaway mo siya or ano man lang, alam mo mahal mo siya kasi sa totoo lang kung hindi ka niya mahal, pag-iwalay ninyong dalawa or baka hindi kayo hiwalay dito, baka nasa point lang kayo na medyo almost na nandun na kayo, almost na papunta na kayo doon. Medyo magulo na, nakakapagod na. Pero hindi siya bumibitaw sa'yo. Kaya alam mo na mahal mo siya. Mahal ka niya. Nagkakaroon lang talaga ng imbalance yung relationship ninyong dalawa. And, isa pa nakikita ko dito, naiipit. Nararamdaman mo naiipit siya sa sitwasyon. Baka itong person na to may past. May past. Then to siya, may past family, past, could be marriage or something like that. And, alam mo yun. Alam mo to. So, pwedeng naiipit siya because of the responsibility, could be. So, andun sa point na sa mga pagtatalo ninyong dalawa, parang naiipit din siya sa sitwasyon and naiintindihan mo yun, alam mo yun. Kaya lang, syempre, nasasaktan ka. Nakakaramdam ka na parang hindi ka na napaprioritize, could be ganun, something like that. So, yun yung nararamdaman mo dito sa sitwasyon na to. Anyway, I already mentioned signs, right? I can see also water signs might be on your side or Capricorn here. You, might be you or your person. I can also see another Aquarius sign here or Gemini, Libra. So, let's see kung ano yung pwedeng mangyari this month of May sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, I'm going to pull another oracle card for Aries. For Aries. For your person, ano yung pwedeng mangyari this month of May. What is your person's hidden secrets, heart's hidden secret message or might be feelings this month of May? Conflict, decision, hot and cold. See, hot and cold, multiple choices. Let's see. Might be meron feelings dito yung person mo na parang I need to make a decision na anong gagawin ko dito. Parang hindi na kami nagkakaunawaan nito. Parang hindi na tama to or kailangan ko na talaga na might be pumili. Parang meron kayo issue about past eh. So, let's see on your side. Cupid's arrow. Have faith. Love is coming. Surprise, invitation, meeting, hesitation. So, may itong relasyon na to is really like meant to be. And naniniwala ka talaga doon. Parang hindi ka nawawala ng pag-asa sa inyong dalawa. Even ganito na yung nangyayari sa inyo. At yung nakikita ko dito. So, possible. Ano yung possible na gustong sabihin sa'yo ng person mo for this month of May? I knew exactly what I was doing. So, let's see.
Ano yung pwede mangyari this month of May sa inyo based sa nangyayari sa inyo ngayon. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. So, it could be Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries, Venus in Aries. So, this might be for you guys, okay? Ano yung pwedeng mangyari this month of May based sa inyong sitwasyon ngayon? This month of May, dahil ngayon nasa point kayo ng medyo gulo, away, almost na dahan-dahan ng nawawasak or baka nawasak na talaga, pero may communication pa kayo, 'di ba? So nasa point man nakakapagod na. This month of May, there's a possibility, sabi nga diyan dito, decision. So multiple choices could be mean like hindi siya decide kung ano ba talaga yung, may mga option siya when it terms into decision. Dahil nga mahal ka niya, so hindi niya kaya na siguro na mag-decide agad na maghiwalay na lang tayo, or hindi ka na lang niya talaga kakausapin. Pero di ba nasa feeling niya na gusto niyang umalis calmly sa sitwasyon muna para magkaroon kayo ng space, kasi parang nakakapagod na yung away ninyong dalawa. O nakakapagod na yung hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa. So, I can see here na this person is going to make a decision to walk away emotionally from this connection. Kasi sabi niya, I knew what exactly I was doing. Kasi dito pa lang, meron na siyang plano na bumalik. May plano naman siya bumalik. This person is going to cut this off. Magkaroon kayo ng space sa isa't isa. And babalik din siya sa'yo. Kasi parang sabi niya na, alam ko yung ginagawa ko. Babalikin ako. Siguro iwalay muna tayo, or magkaroon muna tayo ng space sa isa't isa. Pero feeling ko hindi niya to sasabihin sa'yo. Aalis na lang to siya. So, on your part, as a point ka na hoping ka pa din, ramdam mo pa din na alam mong babalik siya. Kasi nagkakaroon ka dito na parang having faith. So, love is coming. So, meaning, hindi ka nawawala ng pag-asa na babalik pa din siya sa'yo. Though nagkakaroon dito sa kanya ng confusion, or magkakaroon dito sa kanya ng confusion whether gagawin niya talaga to ng tuluyan or hindi. Kasi every time na mag-decide na siya na to walk away or to move forward na, hindi niya kaya, napapalingon talaga siya sa'yo. Kaya siguro to dito sa point na nagkakaroon kayo ng on and off, hot and cold. So, nagkakaroon kayo ng on and off connection. Kasi every time na dapat na mag-move forward na siya at hindi ka na niya kakausapin, napapalingon siya, hindi niya kaya. Kasi nga, mahal ka niya unconditionally. So, andito din sa point na on your part, okay, I can see on your part na masasaktan ka talaga dito. You will really going to feel betrayed by this person. Lalo na pagdadating yung pagkakataon na medyo i-guard niya na yung sarili niya sa'yo. Kumbaga, magkakaroon na talaga siya dito ng desisyon na umalis at hindi ka nakakausapin, kasi makakaramdam ka talaga dito na parang ang unfair mo naman, and parang hindi mo lang sinabi sa akin, or niloko mo ako, kasi aabot talaga kayo sa point na hindi kayo mag-uusap dalawa. Siya mismo magbibigay sa'yo ng silent treatment. And ikaw naman dito, feeling ko on your part, ipapakita mo dito sa kanya na kaya ko, you are the Aries. So, okay lang ako. Kaya ko to. Kung yan ang gusto mo, okay. Pero, sobra kang nasaktan doon. Syempre, ang iisipin mo dito is revenge. But then, parang andun ka sa point na, bahala ka. Ikaw yan yung gusto mo. Bahala ka. Ako magpakasaya ako. Mag-move on ako. Hindi ka magkapapakita dito ng weakness. Though, kahit sa point na sobra kang masasaktan sa gagawin ng person na to. But then, after that, in the near future, this person is going to come back to you.
babalik pa din talaga to siya. Sis, di ba sabi niya naman ito, alam ko yung ginagawa ko. Aalis siya, babalik din siya. Kumbaga, para lang magkaroon kayo ng space sa isa't isa. And siya din sana para makapag-decide din siya. Baka ayusin niya, kahit paano ayusin niya yung sarili niya, ayusin niya yung mga desisyon niya. So, babalik din siya. Babalik din siya dito. And, feeling ko din may aayusin talaga to siya. Pwedeng may tatapusin to siya. May i-clear to siya na sitwasyon. Pagbalik niya sa'yo is totally cleared na to. Totally na, okay na. Wala ka nang magiging problema, wala na tayong magiging problema ang dalawa. Kasi, itong person na to, babalik talaga siya. Babalik siya kasi hindi siya makakatulog eh. Thinking about you. This person is really really love you and you really love this person. Might be you are really soulmate, you are connected to each other. So, kaya, hindi nyo kayang mawala ng matagal sa isa. Hindi nyo matiis yung isa't isa talaga dito. Kaya, babalik at babalik siya. Okay, so I can see signs here. Anyway, I can see Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. I can see Virgo as well. Okay. I will going to pull an oracle card for love message para sa inyong dalawa ng person mo. So, which one? I get the both. Dalawa silang lumipad eh. So, my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So, see? When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So, I don't know bakit to nangyari, but, para feeling ko, this could also be connected sa reading ninyo. Ang nakuha ko agad dito, kasi sa reading ninyo, wala naman ako nakitang somebody, might be third party, like totally connected sa person mo. Might be, wala naman din ako nakikita na may humahad lang, kaya nangyayari to. Ang nakikita ko lang pag-aaway ninyong dalawa. And yung pag-aaway na ninyong dalawa reason is could be family or responsibility or past person, which is could be, okay, ang ma-explain ko dito with this, could be, okay, but not everyone. Okay, hindi to para sa lahat. Pwedeng yung ex ng person mo is wala na. And iniisip na lang niya dito yung mga sasabihin ng pamilya niya. Baka iniisip niya lang dito yung mga anak niya na naiwan, or kung ano man, baka nasa point pa siya na, however, minsan feeling niya na nagigilty siya, or mga ganong mga bagay. Minsan naiisip niya yung ex niya, siguro namimiss niya, naiyak pa siya. Syempre on your part, pag you are a water sign, could be you are very sensitive pati pagdating dyan. Nasasaktan ka kahit papano. Kahit naiintindihan, kasi nakikita ko naman sa'yo dito naiintindihan mo, pero nasasaktan ka. So, may yung jealousy kahit papano. So, kaya siguro lumabas to. Kaya siguro sumama to dito. Might be may ibig sabihin. Pwedeng ganun. Kumbaga, nasa heaven na nahirapan lang pa talaga siya mag-move on, or minsan naiisip niya. Kaya nga kasi sinasabi dito, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. So, might be, you know, kasi babalik at babalik naman siya sa'yo. Kasi nga nandito soulmate and unconditional love. So, itong relationship na to, itong connection, itong situation ninyo, wala akong nakikita other party involved, but then, might be this past person na wala na. So, pwede naman din na wala na like totally hiwalay na talaga sila. It's just that, nagkakaroon lang kayo ng conflict. Might be feeling mo, minsan naiisip mo na baka naiisip niya pa, bakit naiisip niya pa yon, hindi ba ako enough, hindi ba ako, mga ganong mga bagay. Pero, yung love nandyan pa namin din para sa, nandyan pa din naman.
At magkakabalikan pa din naman kayong dalawa. So, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, that is my reading for you. Thank you and God bless.